Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Ang isa sa mga katanungan sa akin na paulit-ulit na yung hindi umiikot na bula. Okay, merong isang problema na dapat nating malaman kung bakit hindi umiikot ang bula. So, bago natin na talakayin ang problemang yan, ay babating ko muna kayo ng isang mapagpalang araw, mga OFW, kung saan man panig kayo ng mundo. Sana nasa mabuti tayong kalagayan, wala tayong karamdaman, at ligtas sa anumang sakuna. Bawal tayong magkasakit. Ingatan natin ang ating mga kalusugan sapagkat walang mag-alaga sa atin. Okay, yan ang hirap nating mga OFW. At palagi kong sinasabi sa aking YouTube channel, huwag na ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait. Dito sa kumpanya naming Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith. So maraming naghanap sa akin dyan, sir, ang location ninyo. Natatakot minsan ako, tatanungin yung location ko. Nandito ako sa Kuwait. Kung gusto niyo ako makita, dito sa Mayadin Shooting Range. Okay? At so ang isang paulit-ulit na tinatanong sa atin ay hindi umikot ang bula. So ang nagpapaikot sa bula ay itong hand. Itong hand. Pag kinalabit ninyo yung hand, ito, pag kinalabit ninyo ang trigger, itong hand, ay itutulak niya itong, nakaganito siya, para ano lang, nakaganito siya sa ano, yan, nakaganyan siya. At pag kinalabit ninyo, yan ang magtutulak, yan ang magtutulak dito sa kanyang ratchet. Yan, para umikot siya. Okay? Dito, itutulak niya yan. Ngayon, meron siyang return spring. Yan o. May return spring siya. Pero wala namang kayong makikitang spring dyan. Yan ay pagtataka ninyo. So, yung spring na yan napakalit at napakahirap ikabit. Kaya ituturo ko sa inyo ang sekreto. Ayan yung kanyang return spring. Ayan o. Wala namang kayong makikitang return spring yan. So, iingatan ninyo yung return spring na yun. Huwag ninyo itong basta-basta tatanggalin sapagkat tatalsik yan. So, ang return spring yan ay nandoon sa loob. Andyan dyan sa loob niyan. So, pag kayo magtatanggal niyan, tatanggalin natin. Ilalagay ninyo yung daliri ninyo dito sapagkat lilipad yan. Okay? So, tatanggalin natin yung kanyang hand. Yun, lumagitik na. Naramdaman ko, tumama sa daliri ko eh. Kung walang harang yan, lilipad yan. Hindi natin makita. Medyo mahirap, may kahirapan din gawin. So, makikita ninyo yan. May dalawang paa siya dito. Okay, yung isa niya guide at yung isa niya, yun yung sumasabit sa spring, sa return spring niya. So, tatanggalin natin yung, okay, kung kayo magtatanggal niyan, pag-aaralan ninyo, kukuha kayo ng tiyan, pag-aaralan ninyo ang posisyon. Kasi pag nagbaliktad dyan, di yan gagana. So, ayan o. So, tanggalin natin. Ayan. So, ayan ang posisyon niya. Okay, tingnan ninyo yung coil. Pag ganyan siya. So, itong coil na ito, itong parang buntis na ito, doon nakaharap yan. Pag ganyan din ninyo ikakabit yan. So, ayan. Pag natanggal ninyo yan, at ito ay naputol halimbawa naputol yan, wala na siyang return spring. Ayan, halimbawa, naputol na yun. O, see. O, mapapansin ninyo, wala na, hindi na siya lumalaban. So, ang mangyayari, laging nakaganyan yan, hindi na yan tatama dito, mangangayaw na yan, aatras na yan. Pag kinalabit ninyo, kakalas na yan. Okay, dito. Kakalas na yan dito. O, hindi na yan kakagat dito. So, ayan. So, paano natin ikakabit? Okay, ito naman, madali rin naman itong gawin kung talagang para malaman lang ninyo yan, no? Mag-aano lang kayo ng kukoy lang kayo nitong number 0.7 na millimeter na spring wire. Gagawa lang kayo nito. Ang importante, picturean ninyo para alam ninyo ang itsura. At alam ninyo, dalawang coil lang yan. So, ikakabit na natin. Ganyan. Ang position yan, kaya bumabalik yan, itong paa na ito, ang siyang nakaganyan dito. Yan.
Yan ang nagtutulak dito. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Ito yung kanyang pinanaka-guide. Itong malaki na ito, itong mahaba. Pero yan, nakaganyan yan dito. Yan. Kaya itutulak niya yan. Yan ang nagtutulak. Yan, itutulak niya pa ganyan. Okay, so ilalagay natin sa tamang posisyon. Okay, kinakailangan natin dyan ay chani. Chani ko. Ito yan. Okay, kamukha nung tanggal natin kanina, ganyan ang posisyon. Tatanda natin. Kasi pagbaliktad, hindi naman gagana yan. At mahirapan din tayo magkabit. Yan, pag ganyan yan. So, may pinapasukan ito doon sa loob. May pinapasukan niya sa loob. Okay, yan o. Shoot natin. May para siya doon. Okay, wait. Yan. Papasok natin siya doon. Dapat may ilaw tayo. Yan. Yun, mahirap pakiusapan. Dapat malinaw ang mata. Ayaw tumama. Sumala pa. Yan. Maliit lang pero mahirap pakiusapan. Kasi dapat mag-shoot itong paa na to. Doon sa parang kanal. May parang kanal sa loob. Ayun. Salay. Ito mahirap sa mga senior citizen. Tatayo na tayo. Yun, nag-shoot din. Ayun, ando doon na siya sa loob. Pag nakashoot na siya, yan, wag natin basta itutulak. Okay, tingnan natin. Ngayon, gumawa ko ng maliit na screwdriver. To. Kung mapapansin niyo, may parang kanal yan doon sa gitna. Kasi tutulak natin yung spring. Titistingin lang muna natin. Ayan. Kung lumalaban na yan. Pero wag natin padadaplisin kasi lilipad yan. Pag lumipad yan, mahirap na makita. So ayan. So ipapasok na natin itong kanyang. Ipapasok na natin dito. Kung mapapansin niyo meron niyang may butas yan diyan, oh. Pero yung butas niya may pahaba pa doon. Doon natin sa butas na 'yon ipapasok ito. Pero wag muna nating isasagad. Yan. Kalahati lang muna ipapasok natin. Nakaganyan lang muna. Huwag natin isasagad kasi kung mapapansin ninyo, maiksi itong isang paa na to. Kasi dapat pumasok dito yung spring. Ayan o, pag ganyan. Yan, ganyan. Pagkatapos ay itutulak natin ito. Bago natin ipasok yan, kinakailangan itong dulo ng spring ay ipapasok natin pa ganon para sumabit naman doon sa isang paa. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Kita ba ninyo? Yan, itong spring na ito ay ipapasok natin. Tutulak natin. Pagkatapos ay ipapasok natin. Ito muna. Yun. Yun, medyo mahirap pero nagawa natin. So ayan, lumalaban na siya. Ganun lang. Ganun lang ka simple. At hindi natin yun makakabit kung ito ay nakakabit dito sa frame. Hindi natin makakabit yan. May hirapan at may hirapan tayo kung yan ay nakakabit dyan. Mahirapan tayo dyan. Kasi nga, masikip. So, pag ganyan na, pwede na natin siyang ikabit sa frame. Okay?
At ang pagkakabit naman yan, tuturo ko na rin sa inyo, ay ilalagay lang ninyo ganyan. Pagkatapos kakabigin ninyo itong iatras lang ninyo kaunti yung kanyang hand para hindi na siya sumabit. At itatama lang ninyo doon sa kanyang pwesto. Ayan na. Ayun, nakapwesto na siya. Ayan. So, ang pagkakabit naman ng rebound spring is tuturo ko na rin. So, wag ninyong kalilimutan na ilagay itong kanyang plunger sapagkat ito ang magtutulak dito sa kanya rebound spring. Okay? Wag ninyong kalilimutan ikabit yan dyan. Lalagay muna ninyo siya dyan. Okay, medyo nagkamali tayo. Tatanggalin muna natin at nakalimutan nating ikabit. Tanggalin ulit natin. Sapagkat dapat nakapasok ito dito. Yan, nakapasok yan dyan. Yung kanyang plunger dyan, nakapasok yan dyan. At nakaganyan siya. Saka natin siya ilalagay. Okay? Pwede naman natin siya langisan pagka nakakabit na kasi madulas siya. Saka na natin siya ikakabit. Yun. Medyo lumalabas yung kanyang plunger. Okay. At huwag din natin kalilimutan yung kanya cylinder stop. Dapat nakatama din, nasa tamang posisyon din yun, yung cylinder stop na yun. Ito yung cylinder stop niya. Kailangan nakapasok din siya dun sa tamang posisyon niya. Ayan, nakakabit na. At ito namang rebound spring ay ipoposisyon natin ng pagganito. Ayan. Poposisyon natin. Ang mahirap dyan, yung pagtulak ng spring na yun. Kasi lumilipad rin yan. Kahit walang pakpak. So, hahanap tayo ng isang ganito na hindi siya papasok sa spring. Ito yung spring niya. Ayan, eksaktong ganyan. Yan ang ipagtutulak natin. At medyo nakaalala yung isa nating kamay. Ayan o, pag ganyan. Itutulak natin siya habang pagtulak natin, ididiin natin ito para yung spring na yon ay maging stopper niya itong pinato. Okay, ganyan ang posisyon niya. Ngayon, tutulak na natin siya habang nakaalalay naman yung ating isang kamay. Yun. Nakabit na natin. So, nandun na yung rebound spring niya. Ayun na. Okay. Yung iba ko pang video tungkol sa pagbubuo nito, panoorin na lamang ninyo. Yun lang naman ang mahirap kabit dito. Yung hammer, madali na yung hammer niyan. Kakabit na lang ninyo ganyan yung hammer niya. Okay, maraming salamat sa inyo at sana may natutunan kayo sa aking videos na ito. Hanggang sa muli. Magtanong lang kayo kung meron kayong hindi naunawaan. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagasmith din naman. Iiwan sa inyo ng isang God bless us all. Thank you very much.